Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ipagpatuloy na po nating basahin ang Revelation chapter 20. Payag chapter 20 verse 7. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Ang sabi diyan, pakakawalan daw si Satanas pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Meaning, pagkatapos ng 1,000 taong katahimikan ng mundo, 1,000 taong kapayapaan ng mundo, 1,000 taong kasaganaan ng mundo, 1,000 taong puno ng pag-ibig ang mundo, 1,000 taong maganda ang buhay sa mundo, loloobin ng Diyos na pakawalan si Satanas para dayain ang mga bansa sa buong mundo. Kapag po sinabing pakakawalan, meaning may nagpahintulot na siya ay pakawalan. Meaning may basbas ng Diyos kung bakit kailangan pang pakawalan si Satanas. Ang tanong, bakit loloobin ng Diyos na pakawalan si Satanas after millennium? Well, dito papasok yung free will ng mortal na tao. Ang dahilan kung bakit pakakawalan si Satanas pagkatapos ng dispensation of God's kingdom ay pareho din ng dahilan kung bakit nilagay ng Diyos ang pinagbabawal na puno sa Garden of Eden noong panahon ni Eva at Adan. Again, ang dahilan kung bakit pakakawalan si Satanas pagkatapos ng dispensation of God's kingdom ay pareho din ng dahilan kung bakit nilagay ng Diyos ang pinagbabawal na puno sa Garden of Eden noong panahon ni Eva at Adan. Ang tanong, bakit? Well, noong panahon ni Eva at Adan sa Garden of Eden, ang tao ay walang choice kundi sumunod lang sa Diyos. Perpekto ang relasyon ng tao sa Diyos dahil walang kautusan. At dahil walang kautusan, walang kasalanan. Yun nga lang, ang tao ay sunod-sunuran sa Diyos na parang robot. Dahil ang tao noon ay hindi pa nila alam ang tama at mali. Makes sense kasi nga hindi pa nila nakakain ng bunga ng puno ng pagkakaalam ng tama at mali. Ngayon, dahil ayaw ng Diyos na makasama ang tao sa eternity na parang robot, naglagay ang Diyos ng pagpipilian. Piliing manatiling inosente kung ano ang tama at mali o maging matalino gaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaalam ng tama at mali. Nung nilikha ng Diyos ang tao, di naman kasi pwedeng iprogram agad na parang robot ang tao na malaman ang tama at mali. Kaya iniwan ng Diyos ang desisyon sa tao kung pipiliin ba niyang malaman ang tama at mali o manatiling inosente kung ano ang tama at mali. Yan ang purpose kung bakit nilagay ng Diyos ang puno ng pagkakaalam ng tama at mali. Dahil nilikha ng Diyos ang magkaroon ng free will ang tao. Ngayon, nung kinain ni Eva at Adan ang bunga ng puno ng pagkakaalam ng tama at mali, ang tao ay naging matalino na kung ano ang tama at mali. Make sense kasi nga ang puno na iyon, kapag kinain mo ang bunga, ay malalaman mo na ang tama at mali. Kaya alam na nila ang tama at mali. Kaya nalaman nilang mali na sila ay nakahubot-hubad. Kaya't kumuha sila ng pagtakip ng kanilang masiselang bahagi ng katawan para sa kanilang damit. At doon nabuo sa kanila na ang kanilang ginawa ay kasalanan dahil nalaman nilang mali ang sumuway sa Diyos. Doon nagsimula ang salitang kasalanan. Ang panahon ni Eva at Adan ay dispensation of innocence. At ang panahon na paghahari ni Kristo sa daigdig ay dispensation of God's kingdom. Gaya ng sinabi ko sa part 14c, ang dalawang dispensation na to ay magkapareho ng istorya. Ang dispensation of God's kingdom ay pareho noong dispensation of innocence. Ang dalawang dispensation na to ay pareho ng istorya o kapalaran. Mapayapang daigdig muna sa una at pagkatapos ay pagsubok. Sa dalawang dispensation na ito ay parehong nakikita ang Diyos ng mukhaan, nakakausap ng Diyos ang harapan at nakakasama ang Diyos physically. Ngayon, since ang dispensation of God's kingdom ay pareho ng dispensations of innocence, susubukan uli ng Diyos ang tao kung sino ang pipiliin niya. Sa dispensation of innocence, walang choice ang tao kundi sumunod sa Diyos dahil di alam ng tao ang tama at mabuti. Kaya sa dulo ng dispensation of innocence, naglagay ang Diyos ng pagpili. Ganon din ang storya ng dispensations of God's kingdom. Dahil binilik ng Diyos ang tao gaya ng dispensation of innocence,
Naglagay na naman ang Diyos ng pagpipilian. Kung si Satanas ba ang pipiliin ng tao o si Kristo ba ang pipiliin ng tao? Remember, sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo, ang mga tao ay parang nagiging robot na naman dahil no choice sila kundi sumunod kay Kristo. Ang mga pinanganak na millennium babies na ito ay walang alam sa mga nakaraan. Nakagisna na nilang lumaki at sumunod kay Kristo Jesus na parang robot, na siyang dahilan kung bakit pakakawalan si Satanas at magkaroon sila ng choice kung susundin man nila ang Diyos o ang Diablo. Remember, malapit na ang magunaw ang mundo. Malapit na tayo sa dispensation of eternity. Kaya yan ang dahilan kung bakit pakakawalan si Satanas, para nasa tao muli ang pagpili. Kaya ang makakapasok sa eternity ay hindi pinili ng Diyos, kundi yung mga taong pumili sa Diyos. Ipagpatuloy po natin ang verse. Verse 8. Lalabas siya, dadayain ng mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. So ang gagawin pala ni Satanas, lilinlangin niya ang mga bansa sa buong mundo. Mag-isa lang niya ito gagawin dahil ang mga fallen angels na mga kampon niya sa oras na ito ay hinatulan na ng first year of millennium. Gaya na napag-aralan natin sa part 13, ang mga anghel ay hinatulan mismo nating mga Kristiyano. Nasa impyerno na ang kampo ni Satanas, which is eto nga yung mga fallen angels. Kaya mag-isa lang si Satanas sa panahon na ito. Meaning ang kampo ni Satanas dito ay yung mga literal na mortal na mga tao buhat sa iba't ibang bansa. Mga taong mortal na mismo ang kakampi niya rito. Meaning pangunguna ni Satanas ang mga taong ito laban kay Kristo, laban sa banal na lungsod, laban sa bansang Israel. At nabanggit diyan yung Gog and Magog. Ayon sa napag-aralan natin sa part 9a na may dalawang Gog and Magog war ang mangyayari sa hinaharap. Ang Gog and Magog sa Ezekiel 38-39 at Gog and Magog sa Revelation chapter 20. Mahalagang maintindihan natin na ang Gog at Magog ni Ezekiel ay iba sa sinasabi dito sa Revelation chapter 20. Una, sa labanan ni Ezekiel, ang mga hukbo ay nagmula sa Hilaga at kasangkot ang isa sa ilang mga bansa. Ang labanan sa Apokalipsis naman ay kasangkot ang lahat ng mga bansa na may mga hukbo na mula sa lahat ng direksyon. Pangalawa, hindi binanggit si Satanas sa konteksto ng Ezekiel. Pero dito sa Revelation chapter 20, malino na pinangalanan ng konteksto si Satanas bilang pangunahing karakter. Pangatlo, kung ang labanan ni Ezekiel ay parehong binabanggit sa Apokalipsis, hindi na kailangang ilibing ang patay sa loob ng 7 taon at gagawing panggatong ang armas ng kalaban sa loob ng 7 taon. Dahil sa Revelation chapter 20, ang huling labanan ay agad na sinundan ng The Great White Throne Judgment. Ang labanan sa Ezekiel ay ginamit ng Diyos upang ibalik ang Israel sa Kanya. Sa Apokalipsis chapter 20 naman, ang Israel ay naging tapat sa Diyos sa loob ng 1,000 taon o Millennial Kingdom. Kaya nga ang Gog and Magog ni Ezekiel ay mangyayaring World War III sa first year ng 7 years of tribulation. At ang Gog and Magog sa Revelation chapter 20 naman ay nangyari after ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Lahat ng ito ay napag-aralan na po natin sa part 9a. Ngayon, ang tanong, kung ang Gog and Magog ni Ezekiel ay ang Russia na siya nagpasimula ng World War III sa Tribulation Age, sino naman itong Gog and Magog sa Revelation chapter 20? Sa ngayon, wala tayong linaw kung sino ang mga ito at anong grupo o paksyon ang mga ito. Kaya hindi ko po masasagot kung anong paksyon ang mga ito, kaibigan. Ang propesiya ng Gog and Magog sa Revelation ay 1,000 taon pa mangyayari. Kaya napakahirap malaman kung sino ang mga tao dito. Dahil 1,000 taon pa ito bago mangyari. Pero ang clue diyan, since Gog and Magog ay lugar ng northern part ng Israel, mukhang sa lupain ng Russia na naman magsisimula ang mga ateistang ito. It seems sa lupain ng Russia magsisimula ang mga magre-rebelde kay Kristo during Millennial Kingdom. But again, hindi rin ako sigurado dito. Payag chapter 20 verse 9,
Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. Isang nakakalungkot na pangyayari na sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa loob ng 1,000 taon, 1,000 taong pamamahala ni Kristo na puno ng kapayapaan, kasaganahan, modernisasyon at puno ng pag-ibig ang mundo, meron pa rin magre-rebelde o matitigas ang ulo sa panahon na ito. Sila yung mga millennial babies na nakasurvive sa tribulation age. At since mahaba ang buhay ng tao sa panahon na ito, sila ay madadaya pa rin ni Satanas sa panahon na ito. Lulusubin nila ang bansang Israel, lalo na ang Jerusalem, kung saan ang trono ng ating Panginoong Hesus ay aatakihin ito. Ngunit gaya pa rin ng inaasahan, mabibigo sila dahil Diyos na mismo ang kalaban ng mga mortal na taong ito sa pangunguna ni Satanas. Sabi diyan, umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang lahat ng mga mortal na taong galing sa iba't ibang panig ng daigdig. Verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon na sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din ng halimaw at sahuwad na propeta. Magkasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. After sunugin ng buhay ang mga taong nagrebelde sa Diyos, si Satanas naman ay tuluyan ng itinapon sa dagat na apoy or lake of fire na isang lugar na pinagtapunan din ng Antikristo at ng bulaang propeta. At ito ang katapusan ni Satanas dahil ang sabi diyan siya'y susunugin sa dagat-dagatang apoy araw at gabi magpakailanman. Ito ang tunay na katapusan ni Satanas o ni Lucifer balang araw. Well, dahil sa paghihimagsik ng tao sa buong mundo after millennium, dito na nagdesisyon ang Diyos na gunawin sa pamamagitan ng apoy ang buong mundo. Dito na papasok ang katapusan ng mundo. Maaaring sabihin mo sa akin, di ba may pangako ang Diyos kay Noe na hindi na niya gugunawin ang mundo? Pero bakit gugunawin ng Diyos ang mundo? Maganda po siguro basahin po natin ang verse. Genesis chapter 9 verse 13 to 15. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa iyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop, hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang sabi diyan, hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Di naman niya sinabi na hindi ko nagugunawin ng mundo. Ang sabi niya, ito yung paglipo lang sa may buhay o mga tao sa pamamagitan ng tubig o baha. Wala pong sinasabi ang Diyos na hindi niya gugunawin ng mundo, kundi lilipunin lang yung tao mismo sa pamamagitan ng tubig. May mga tradisyong turo na nangako daw ang Diyos kay Noe na hindi niya gugunawin ang mundo. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Kaya napakahalaga po ang proper hermeneutic sa pagbabasa ng Biblia. Kaya hindi po sinungaling ang Diyos kay Noe kung gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy balang araw. Tao ang subject dito, hindi yung planetang mundo. At saka ang sabi diyan sa pamamagitan ng tubig, which is totoo naman, hindi naman mangyayari na lilipulin ng Diyos ang tao sa mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero darating ang panahon, lilipulin ng Diyos mismo ang tao at pati yung ating planeta sa pamamagitan ng apoy. Tubig lang ang pangako ng Diyos pero hindi sa apoy. Kaya harmonize pa rin ng Biblia. Ngayon, maaaring tanong mo sa akin kaibigan, gaano ka-biblikal na may katapusan ng mundo at gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy? Well, ang sagot dito ay nakasulat sa verse 11. Verse 11. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa harapan niya at hindi na nakita pang muli. Ngayon, i-analyze natin ang verse. Ang sabi diyan, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. So, naintindihan po ba natin ang verse? Sa senaryo ng araw ng paghuhukom, ang mga tao ay haharap sa Diyos na wala na ang langit at wala na ang lupa. Naglaho ang lupa at langit.
Meaning ang planetang mundo ay hindi na nag-e-exist. Pagpapatunay na ang planetang mundo ay may katapusan talaga, na yan ang dahilan kung bakit ang pamagat ng ating pag-aaral ay katapusan ng mundo. Dahil nasa Bible naman talaga na may katapusan ang mundo. Isa pang verse na may katapusan talaga ang mundo ay mababasa natin sa Revelation chapter 21 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Ang sabi sa verse na yan, wala na ang dating langit at ang lupa. Wala na rin ang dagat. Pinalitan ng Diyos ang planet Earth ayon sa verse na yan. Kaya kung tanong din lang kung nasa Bible ba na matatapos ba ang mundo, paano nyo ipapaliwanag ang verse na ito? Sa mga hindi naniniwala na may katapusan ng mundo, paano ninyo ipapaliwanag ang mga verses na ito? Ang tanong, ano ba ang nangyari sa mundo? Bakit biglang naglaho? Bakit sa panahon ng Great White Throne Judgment ay nawala ang mundo? Well, si Apostol Pedro ay may nabanggit dito. Kung babasahin natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay na malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So maliwanag sa verse na yan na ang planetang mundo ay masusunog, pati yung mga nasa solar system. At kagaya na napag-aralan natin sa part 14c na ang Diyos ay nasa type 5 civilization, na kayang sumira ng universe at kayang gumawa ng bagong universe. Kaya madali lang sa kanyang gawin ito ng isang iglap lamang. Siya ay may kakayanang maglikha, siya rin ay may kakayanang sirain ito. Mukhang magkakatotoo ang sinasabi ng mga scientists na involve ang araw sa pagsunog ng mundo, na gaya ng isang malaking solar flare na maaaring tumama sa Earth. Kaya totoo yung sinasabi ng Diyos kay Noah na hindi na niya lilipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng tubig, pero pwede niyang tapusin na lang ang mundo sa pamamagitan ng apoy, na siya magiging katapusan ng mundo. Kaya dito natutuldukan ang planetang ito. Ang planetang mundo na kilala nating tinitirhan natin ngayon, na ating kinakatayuan ngayon at tuluyan ng susunugin ng Diyos magpakailanman. Ito na ang araw ng kamatayan ng ating mundo.